Okay, so good day sa inyo mga idol. So ngayong araw na ito ay mag-i-install tayo ng ating mga CCTV camera sa ating mga cellphone. At kung kayo ay hindi makakonect sa inyong mga CCTV gamit ang inyong cellphone, so maaaring meron kayong isang bagay na hindi pa nagagawa. So ganito yung ating ginagamit na CCTV. Ito yung kino-connect natin sa ating mga cellphone, no? Para mamonitor natin o magkaroon tayo ng CCTV sa ating mga bahay ay gagamit lang tayo ng cellphone. Yan. Sa pamamagitan lang nito ay meron na tayong CCTV gamit itong cellphone na ito. Siyempre kung may problema nga sa inyo, hindi kayo makakonect, laging nangyayari ay connecting failed yung nangyayari sa inyong CCTV. Pinagbali-baligtad nyo na, ginawa nyo na ang lahat, binasa-basa nyo na yung mga QR code, lahat na ng step ay ginawa nyo na, pero hindi pa rin kayo makakonect dito sa CCTV. So malamang meron kayong isang bagay na hindi nagagawa. Yan. Baka sabihin ninyo ay sira yung CCTV dahil hindi kayo makakonect sa inyong mga cellphone. So ito nga pala ay binili ko lang sa Lazada. So nagkakahalaga ito ng mga 600, depende sa package na inyong bibilhin. Siyempre bago ang lahat ay mag-download kayo ng application na B80 Pro. Ito. Yan. So ito yung inyong i-download sa inyong Play Store. Type nyo lang itong B380 Pro at tapos i-install nyo yung application na ito. At pagka-install nito ay ganito na yung lalabas. So ang gagawin nyo ay magre-register kayo dahil bago pa yung account niyo sa CCTV. So ako ay meron ng account dito, kaya mangyayari dito sa akin ay maglalagin na lang ako. Ngayon kapag nakapag-register na kayo, gawin nyo lang yung mga hinihinging details ay makakapasok na kayo dito sa application na ito. Ngayon, nakagawa na kayo o nakapag-register na kayo dito, ang tanging gagawin na lang natin ay maglalagin na lang tayo. Yan. So dito ay ilagay yung ating email account. Yung inyong mga email account na gagamitin, kailangan ay alam nyo yung password. Alright, so ilagay ko yung email na ginagamit ko sa aking CCTV. So, ayan, subukan natin ilagin. Ayan. So, ngayon ay naka-open na tayo sa ating application ng B380 Pro. Papakita ko sa inyo yung pagkaka-set up ng aking camera. Ayan. So, bali dito, ito yung ano ng camera ko. Yung socket, no? So, nakasaksak ito doon sa saksakan. Ngayon, ay i-plug natin itong camera. So, nakasaksak na ito, sinaksak ko na. Pero, pwede nyo munang hindi mo na isaksak para masigurado. Yan. Mag-activate yan. Camera is starting. Yan. Please wait. Magro-rotate. Connecting. Yan, nagro-rotate siya. Network connected. Alright. Yan, so ibig sabihin, network connected dahil naka-install na nga ako at naka-register na ako sa camera na ito. Kaya naka-network connected na siya. Pero gawin nyo yung mga details na ipalo nyo lang yung mga sinasabi ng application tungkol sa mga settings ng B380 Pro. So, makakakunik kayo dyan. Pero kung nangyayari nga, kahit anong gawin ninyo, ay hindi kayo makakunik dito sa camera na ito. Pinagbalik-baligtad nyo na kung ano-ano ang ginawa nyo na, ay hindi pa rin kayo makakunik. At inisip nyo pa nga na sira itong CCTV na ito. Pero subukan nyo muna itong sasabihin ko o itong gagawin natin dito sa video na ito.
Bali, mayroon na nga pala itong memory card. Yan, nakalagay dito. Ayan, so punta tayo sa ating cellphone. Ayan, so balik kapag nag-connect na yung inyong cellphone doon sa CCTV o na-reading na, nag-connection na siya. So ganito na yung lalabas. So bali dalawa yung camera ko eh. So open natin yung kinabit natin, ito. Yan. Kita nyo naman. Ito yung kwarto ko na madumi. Yan. Next lang tayo. Ayan, ito na. Okay. Pero bago lahat ay ito muna yung gagawin natin para ma-rotate yan. Pindutin nyo itong PTZ na to. Yan. Mag-rotate yan. Oh, nandito tayo. So, meron ng connection yung ating CCTV. Bale, nakakonect na tayo sa CCTV gamit itong cellphone. So, paano nga ba nangyari yon? Kung ang dahilan nga ay hindi kayo makakonect kahit anong gawin ninyo sa inyong cellphone camera, malamang sa cellphone ninyo mayroong problema. No? Kung ang cellphone ninyo na ginagamit ay mga bago, yung mga upgraded na cellphone, so hindi po pwede dito sa ating CCTV camera. So kailangan ay yung mga lumang modelo pa, no? O yung mga mabababang upgrade ng ating mga cellphone. Katulad ng mga 5G, yon. Kung 5G po ang inyong cellphone, hindi po talaga gagana yung ating mga CCTV camera. So, kailangan po ang cellphone natin gagamitin sa ating CCTV ay yung mga 4G lamang. Katulad nito, 4G ito. No, huwag po kayong gagamit ng cellphone na 5G dahil hindi po talaga kayo makakakonect. Kung wala naman kayong mga 4G na cellphone, bumili na lang kayo sa mga tindahan, sa mga sanglaan, ng mga binibenta, ng mga second hand na lang. Kasi hindi na magagamitin sa mga social media. Gagamitin lang naman natin ito sa monitoring ng ating CCTV. Ako, bumili ako ng 4G na cellphone para magamit ko nga doon sa CCTV. So malamang, iyan yung problema ninyo kaya hindi kayo makakonect sa inyong CCTV. Subukan nyo munang humiram ng 4G na cellphone kung talagang gumagana nga. Huwag muna kayong bumili dahil baka mamaya ay bumili kayo ng 4G na cellphone tapos hindi naman gumana, mabash nyo pa ako. So try nyo muna na humiram ng 4G na cellphone tapos mag-login kayo doon, register nyo yung CCTV nyo at kapag gumana, saka kayo bumili ng mga 4G na cellphone. Ayan, at kapag nagawa nyo na itong sinabi ko at gumana sa inyong mga cellphone, yung CCTV, ay i-comment nyo naman sa ating comment section kung legit yung mga sinabi natin dito sa ating video. Alright, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay magkaroon na kayo ng mga connection sa inyong mga CCTV camera.